Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kapatid. Batiin niyo mga katabi niyo ng good morning. At pagbati rin po sa ating mga bisita. Tayo po ngayon, sa ngalan po ng ating Akura Poroko, Father Pros, Espiritu at ang kanyang katuwang na pari, ay binabati po namin kayo at ni-welcome sa pambansang dambana ng Birhen ng Salambao. At ito ay pamoso sa mga nanghihingi ng anak at biyaya o fertility. Kaya nga sa kanila, samahan natin sila at panalangin at dumulog tayo sa ating mahalina na ipagkaloob ang kanilang hinihingi na isang biyaya, sapagkat ang mga anak ay kasabihan, ay biyaya sa isang pamilya. Kaya mga anak, tandaan nyo yan, biyaya kayo, hindi biya. At ang ibig sabihin ng biyaya, grasya. At ang grasya ay tumutulong kayo sa mga magulang ninyo. Hindi kayo dapat maging perhisyo, kundi katulong, biyaya. Kaya nga, ang isang anak na naging perhisyo, ialay niyo ulit sa Panginoon. Baka siya'y nakalimot para siya'y pagpalain ng ating Panginoon. Alam niyo po, napaganda ng ating mga pagbasa. Sa unang pagbasa, ay pinapalanan tayo, katulad ng mga nandito, nagtanong minsan kayo sa sarili nyo, nasaan ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Ganun din si Horeb. Gusto niya makipagtagpo sa Diyos. Kaya nga umakyat siya, si Elias umakyat sa bundok ng Horeb, sa bundok ng Diyos, upang hanapin ang Diyos. At ang Diyos, sinabi kay Elias, lumabas ka sa yungib, Elias. At sa paglabas niya, dumating ang napakalakas ng hangin, at ang malakas ng hangin na iyon ay sumalpok sa mga bato at sumabog. Pero wala doon ang Diyos. Dumating ang kidlat, ang lindol, pero wala doon ang Diyos. At nang dumating ang mabanaag at payapang hangin, si Elias ay nagtuklob sa kanyang muka, sapagkat naramdaman niya, nakita ang Diyos sa isang panatag na hangin. Nandun ang Diyos. Alam nyo, totoo, di ba kapag galit na galit ka, mga magulang, kapag nagalit na galit ka, alam nyo, ang tingin ng mga anak ninyo sa inyo, hindi Diyos, demonyo. Kaya nga kuminsan, kapag nagalit na galit ka, nasasaktan nyo ang mga anak ninyo, nakapagmumura kayo, nakakapagsalita kayo ng masama, dahil sa sobrang galit at silakbo ng damdamin. Kaya nga, hindi nakikita ng mga anak sa inyo ang Diyos. Pero kapag panatag na ang puso ninyo at napagtanto nyo ang inyong pagkakamali, lalapit kayo sa anak at sabihin nyo, anak, pasensya ka na kasi marami akong problema eh. Pati ikaw nadamay. Sana anak, mapatawad mo ako. Kapag panatag na ang kalooban ng isang magulang, nandun ang Diyos. Kaya nga't ang anak, lalapit, yayakap, at sasabihin sa magulang, opo, mami, alam ko naman po yun eh. Sorry din po. Kasi kaya po kayo nagkaganyan dahil sa akin, sa kakulitan. Sorry din po. Magkakaunawaan ng lahat kapag panatag. Pero kapag nagtataasan ng galit, hindi kayo magkakaunawaan at hindi nyo makikita ang pagmamahal ng bawat isa. Kaya nga si Elias, nakita niya ang Diyos sa isang mapanatag. At doon natin sisimulan ng ating pagninilay. Sa isang kapanatagan, nandun ang Diyos. Sa isang kapayapaan, nandun ang Diyos. Sa Ebanghelyong narinig natin, sa Ebanghelyong San Mateo, dito natin makita na pinapalalim ang ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, tayong lahat ay pinagkalooban. At ang pananampalatayang ito ay instrumento natin para makita ang Diyos, marinig ang Diyos, at makalapit ang Diyos. Katulad ng mga mag-asawa na nandito. Dahil sa inyong maliit na pananampalataya, ito ang dahilan na kaya lumusong kayo dito sa Ubando. Dahil sa pananampalataya nyo. Ito din ang dahilan kung bakit kayo nakalapit dito. Ito rin dahilan sapagkat narinig nyo ang Diyos. Ito rin dahilan sapagkat nakita ninyo ang Diyos sa lugar na ito. Kaya nga, palalimin natin ang ating pananampalataya at gamitin natin ito. Ngunit may mga dahilan na ang pananampalataya hindi natin nagamit.
At ito'y makita natin sa tagpo ng mga alagad at si Jesus. Pagkatapos pakainin ni Jesus ang napakaraming tao, Jesus fed so many people with hunger. Marami. At sila'y nabusog. At pinauwi niya ang mga tao. At ang mga alagad ay inutusan ni Jesus, sumakay kayo sa bangka at pumunta kayo sa kabilang ibayo. At si Jesus ay umakyat sa burol upang manalangin. At nang ang mga alagad ay nasa laot, ano ang nangyari? Dumating ang unos, ang bangka ay hindi makausad sapagkat salungat sila sa hangin. Mga taga-Ubando, sana may bangkero kayo rito, di ba? Kapag sumasal po kayo at kayo sumasalungat, hindi kayo makausad, hindi kayo makalakad, maka-atras dahil pasalungat. Ganun din sa buhay natin. Maraming sumasalungat sa buhay natin. At ano yon? Problema, mga pagsubok. At yun ang bigyan natin napapansin. Pag marami kang problema, hindi ka makausad. Kuminsan nga, marami nagsasabi, Father, bakit ganon? Dami-dami kong problema. Katatapos lang ng isa, heto na naman. Hindi ako makausad. Galit ba sa akin ng Diyos? Malaki bang kasalanan ko sa Diyos? Bakit ako pinaparusahan? Na hindi nyo nakita ang Diyos, pero nakita nyo yung problema nyo, kaya hindi kayo makausad. Kaya nga, una sa lahat, nakikita ni Jesus kung ano ang nangyayari sa mga alagad. Nakita ng Diyos ang mga paghihirap ninyo. Nakita ng Diyos ang mga pagdurusan ninyo. Nakikita din ng Diyos ang mga kasalanan ninyo. Kaya nga anong ginawa ni Jesus? Siya'y bumaba at sumunod sa mga alagad na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Na hindi natin pala alam, kasunod natin ng Diyos sa likod. Pero hindi natin nakita. Sapagkat ang nakita natin, problema. Diba ganun din naman sa sa pamilya, sa mga magulang? Hindi mo nakita yung anak mo na mahal mo, pero nakita mo yung problema ng mga anak mo. Pero hindi mo nakita yung paghihirap, pagdurusa, at pagtitiis ng anak mo. Pero nakikita mo, problema na naman anak ang dala mo. Pero hindi mo nakita yung kanilang pagtsatsaga. Pero hindi natin alam, nasa likod natin ng Diyos. Na hindi nyo alam mga magulang, nasa likod nyo ang mga anak ninyo. Pero napapansin nyo ay mga problema. Ngunit tinuturuan tayo ng ating Panginoon na isang napakalaking pagsubok man dumating sa buhay ninyo, huwag niyong tingnan ang mga problema. Kaya nga't nakita natin yung si Pedro na sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Yun din ang sabi ng ating Panginoon sa inyo, huwag kayong matakot, si Jesus ito. At nang marinig ni Pedro ang tinig ni Jesus, Panginoon, kung kayo yan, papareyanan ninyo. Kaya nakita nyo, nang marinig ni Pedro ang tinig ni Jesus, siya'y nagsalita. Sa mga pagsubok ba, sa mga paghihirap, nadidinig niyo ang Diyos? Hindi eh. Nadidinig niyo ba yung daing ng mga anak ninyo? Hindi eh. Nadidinig niyo ba yung pagmamahal ng kapwa nyo? Hindi eh. Ang naririnig nyo, problema. Pero hindi nyo narinig yung tinig na nagmamahal sa inyo. Kaya nga si Pedro ay may pananampalataya, nadidig niya si Jesus. At sinabi ni Pedro, Panginoon, paparehanan ninyo ako. At sinabi ni Jesus, halika, maglakad ka. At si Pedro ay naglakad sa ibabaw ng tubig. Ngunit, nang matuon ang paningin ni Pedro, hindi na kay Jesus, kundi sa malakas na hangin, ano ang nangyari? Lumubog. Yan ang dahilan kung bakit hindi ka makaahon. Yan ang dahilan panay problema ang na dumating sa'yo. Kasi hindi ka nakatingin kay Lord eh. Kaya unti-unti kang bumabaksak. Unti-unti kang nalulunod sa mga problema mo sapagkat hindi ka na nakatuon sa Diyos. Pero itong maganda, nang si Pedro papalubog na, sumigaw siya, Panginoon, iligtas mo po ako.
At ito ang ginawa ni Jesus. Sinagip ni Jesus si Pedro. At yun isang napagandang karanasan na kahit napakalaki ng problema mo, na kahit ikaw nag-aanilangan, nagdududa, tutulungan ka ng Diyos sapagkat ang ating Panginoon ay hindi matampuhin. Tutulungan ka ng Diyos at sasagipin sapagkat siya lamang ang tunay na kaibigan natin. Marami tayong mga kaibigan. Nung kailangan natin, iniwanan tayo. Pero ang Diyos, kahit napakalaki ng kasalanan mo na ginawa sa Kanya, tutulungan ka niya. Ganun din ang isang ina. Kapag alam niya na marami problema ang kanyang anak, sasagipin niya ito. Dahil hindi niya titingnan ang kasalanan mo. Ang ibibigay sa iyo ng isang magulang ay ang pagmamahal. Dahil ang Diyos, hindi naman sinasabing makasalanan ka, kundi sasabihin ng Diyos, anak, kilala kita. Hindi sasabihin ng Diyos, ilang beses mo kung pinagsabihan ng masama. Pero ang sasabihin lang ng Diyos, anak, kilala kita. Kaya nagsasagipin kita. At yun isang maganda para sa atin. Nasasagipin tayo ng ating Panginoon. Kaya nandito tayo ngayon at humingi ng tulong. Panginoon, iligtas mo po ako. Kaya nga't mga minamahal kong mga kapatid, ano mga suliranin nyo, mga problema nyo sa buhay, ito ang magandang yung dapat gawin. Isuko nyo sa Diyos at sabihin nyo, Panginoon, hirap na ako. Tulungan mo ako sa problema ko sa anak ko. At nang sagipin ni Jesus si Pedro, sila'y sumakay sa bangka. At ano nangyari? Naging mapayapa ang lahat. Siguro, wala sa inyo ang Diyos. Kaya hindi kayo panatag. Siguro kayo nagkakaroon ng problema sa pamilya. Dahil wala ang Diyos. Bakit hindi nyo ilapit sa Diyos at sabihin nyo sa pamilya nyo, anak, magdasal tayo. Baka pagsampa ng ating Panginoon sa buhay ninyo, maging panatag ang lahat. Amen.